Well, isang breaking news muna tayo mga kapupong ha. Actually, ang isa kasi sa mga kumakalat ngayon na balita sa internet ay patungkol sa diumanoy ankle weight o yung pabigat sa paa. Which is kung totoo man ito parang hindi na yata natin masasabing isang team building pa ito. Anyway, intayin na lang natin ang official report patungkol sa nangyari sa dalawang players na ito ha. Well, ganito kasi ang nangyari. Isang malungkot na pangyayari ang yumanig sa komunidad ng basketball matapos makumpirma ng Ateneo de Manila University na sina Divine Adili at Rene Clerc Baterbonia ay nasangkot sa isang insidente sa tubig sa Dipaculao, Aurora noong ika-8 ng Hunyo. Ang dalawa ay bahagi ng isang team building activity kasama ang kanilang koponan nang mangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa paunang impormasyon mula sa mga autoridad, lumalangoy ang dalawang atleta nang madala sila patungo sa mas malalim na bahagi ng tubig. Patuloy pa ring sinusuri ng mga opisyal ang lahat ng detalye upang mabigyang linaw ang buong pangyayari. Agad na naglabas ng pahayag ang Ateneo at nagpahayag ng pakikiramay sa mga pamilya, kaibigan, kakampi at mga mahal sa buhay ng dalawang manlalaro. Sinabi rin ng universidad na nakahanda silang magbigay ng suporta sa lahat ng naapektuhan ng pangyayari. Si Divine Adili, 21 taong gulang, ay isa sa mga mahalagang miyembro ng Ateneo Blue Eagles. Sa mga nakaraang season ng UAAP, nakilala siya bilang isang masipag at disiplinadong atleta na laging handang tumulong sa kanyang koponan. Marami sa kanyang mga kakampi at coach ang humanga sa kanyang dedikasyon at sa kanyang tahimik ngunit matatag na presensya sa loob ng court. Samantala, si Rene Clerc Baterbonia, 19 na taong gulang, ay isa sa mga pinakaaabangang batang talento ng Ateneo. Bagamat hindi pa siya nakakalaro sa isang opisyal na UAAP game para sa universidad, matagal na siyang kilala sa school basketball dahil sa kanyang mga nagawa sa iba't ibang torneo. Bilang kinatagwan ng Davao Region sa mga pambansang kompetisyon, nagpakita si Baterbonia ng pambihirang husay na nagbigay sa kanya ng pagkilala mula sa maraming coach at eksperto sa larangan ng basketball. Naging mahalagang bahagi rin siya ng koponang nagkamit ng tagumpay sa palarong pambansa, kung saan tumanggap siya ng mga parangal dahil sa kanyang natatanging paglalaro. Hindi lamang sa loob ng bansa nakita ang kanyang kakayahan. Nagkaroon din siya ng pagkakataong maging bahagi ng Philippine delegation sa Asian School Games, kung saan tumulong siya sa pag-uwi ng gintong medalya para sa bansa. Dahil dito, marami ang naniniwalang mayroon siyang maliwanag na kinabukasan sa collegiate basketball. Muling ipinakita ni Baterbonia ang kanyang talento sa palarong pambansa sa Agusan del Sur. Kahit hindi nakuha ng kanilang koponan ng kampyonato, nanatili siyang isa sa mga pinakatinututukang manlalaro ng torneo at inaasahang magiging mahalagang bahagi ng Ateneo sa mga susunod na taon. Sa mga oras na kumalat ang balita, agad ding bumuhos ang mga mensahe ng pakikiramay mula sa iba't ibang sektor ng sports community. Maging mga tagahanga mula sa iba't ibang paaralan ay nagkaisa sa pagpapahayag ng suporta para sa mga pamilya ng dalawang atleta at sa buong komunidad ng Ateneo. Naglabas din ng pahayag ang University Athletic Association of the Philippines o UAAP upang ipahayag ang kanilang pakikiramay. Sumunod din ang Samahang Basketball ng Pilipinas na nagpahayag ng suporta at pakikiisa sa mga apektadong pamilya. Maraming kasalukuyan at dating manlalaro ng Ateneo ang nagbahagi ng kanilang mga alaala kasama sina Adili at Baterbonia. Sa social media, lumabas ang iba't ibang larawan at mensahe na nagpapakita ng malalim na samahan na nabuo sa pagitan ng mga atleta sa loob at labas ng basketball court. Isa sa mga mensaheng nakatawag pansin ay mula kay Kiefer Alas, na nagpahayag na iaalay niya ang nalalapit na season sa alaala ng kanyang dalawang kakampi. Para sa marami, sumasalamin ito sa damdamin ng buong koponan na ngayon ay humaharap sa isang napakahirap na yugto. Patuloy namang nagpapaalala ang mga autoridad tungkol sa kahalagahan ng kaligtasan sa mga aktibidad sa tubig. Sinabi ng mga opisyal na mahalagang maging maingat, lalo na sa mga lugar na maaaring magkaroon ng pabago-bagong kondisyon sa mga oras na nagpapatuloy ang pagdating ng mga mensahe ng suporta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nananatiling buhay sa alaala ng marami ang mga kontribusyon ni Divine Adili at Rene Clerc Baterbonia. Ang kanilang dedikasyon, sipag at pagmamahal sa basketball ay nag-iwan ng inspirasyon sa kanilang mga kakampi, coach, pamilya at mga taga-suporta. Bagamat hindi na nila maipagpapatuloy ang mga pangarap na kanilang sinimulan, ang kanilang mga nagawa sa loob at labas ng court ay patuloy na maaalala ng komunidad ng basketball sa Pilipinas. Pati taong hindi makalakad, ninakawan. Pati taong hindi makalakad, ninakawan. Pati taong
makalakad, ninakawan. Supplies for conduct various drills. Binabasa ko lang po kung paano siya nakasulat. In the amount of 548,500 pesos. Ano po yung mga various drills na ito? Kailan po siya ginawa? Wala po kami mahanap na any proper documentation na nangyari po yung mga sinasabing drills na ito, ba't siya abot sa 519,000 pesos. Bibigyan pa ng pagkakataon para magpaliwanag ang lahat, pero ito lang po yung ilan sa mga nakita natin. Ilan lang po ito kasi abutin tayo ng gabi dito kung isa-isahin po natin sa totoo. Pangalawang disbursement voucher, payment for the purchase of PLS and first aid, amount of 589,485 pesos. Pero yung total amount na nakalagay dito, 566,423 pesos and 30 centavos. Ganun din po. Wala tayong makitang ebidensya na naganap talaga, nangyari talaga itong project na ito. Meron pa ako nakita street signages na proyekto. E papunta dito, naghahanap ako ng maayos na street signages. Pero ito, isa sa matindi, isa sa pinamabigat, payment for the purchase of wheelchairs in the amount of 249,800 pesos. Tapos yung lumabas na pera, 235,736 pesos and 43 centavos. Pati taong hindi makalakad, ninakawan. Meron po ba dito kahit isang barangay staff o kagawad na magsasabi na may dumating na wheelchair, kahit ilang piraso, na galing sa pondo ng barangay, hindi yung donated ng konsyala, na barangay funds, galing, binili ng barangay, meron po ba? Kasi may lumabas na pera. Persons with disabilities ang ninakawan. Tapos mababalitaan mo, hanggang Meralco bill, hanggang Manila water bill, hanggang renta ng bahay, kinukuha sa pondo ng barangay. Saan tayo pupulutin ito? Tapos lahat iaasa sa lokal na pamahalaan, city government. Mga kaibigan, ito po ang nangyayari sa atin. Kaya, pasensya na po. Ako na po ang hihingi ng pasensya sa inyo. Habang inaantay natin na tubuhan ng konsensya ang ilan dyan, na sila dapat ang humingi ng dispensa sa inyo, at sila dapat ang managot, at dapat sabihin nila sa tao na tatanggapin nila ang pananagutan. Yan na lang ang pwedeng maging saving grace nila. Ano pa ba? Kasi nagawa na, tapos na. Ngayon, huwag mo tanungin yung City Council tungkol dito dahil yung administrative aspect ay dadaan sa kanila. Hindi naman nila dapat pag-usapan ko. Kami, tumutulong sa case, di ba? Kaya pwede ko pong i-discuss kung ano yung mga nakikita namin. Hindi po para sa kung ano, pero muli po, para alam nyo kung ano yung totoong nangyayari. Ang bigat sa puso. Lungkot na lungkot ako. Anong gagawin ko? Kayo na po mag-usga kung tama o mali. Hahayaan ba natin? Pwede ko bang hayaan? Marami pa po ito. So ayoko na po kunin ng mahabang oras ninyo. Dadaan natin sa tamang proseso. Ayaw din naman natin ng trial by publicity. Kaso kailangan po tayo bigyan ng sapat na impormasyon.